Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Sa isang maliit at tahimik na baryo sa isang probinsya sa Mindanao, may isang 18 taong gulang na dalagang nagngangalang Inday. 5'8" ang taas, balingkinitan at mistisa. Sa kabila ng kagandahan ay mas nakilala ang dalaga dahil sa pagiging palingkera at mausisa niya. Bulagsak kasi siya kung magsalita at madalas ding napapaaway dahil sa kung ano-anong tsismis. Kadalasan siya pa ang nauunang nakakaalam ng mga tsismis at importanteng balita sa kanilang lugar. At wala siyang takot na magtanong o magpaimbestiga tungkol sa kahit na anong bagay. Mausisa kasi ang dalaga pagdating sa mga bagay-bagay na gusto niya talagang malaman at marisolba. Gayunpaman ay lagi siyang pinapayuhan ng kanyang lolo Dugong na tumigil na at mag-ingat sapagkat maaari niya itong ikapahamak. Makailang ulit na rin kasi siyang nasasangkot sa gulo dahil sa pagiging tsismosa. Kinukonsinti rin naman kasi siya ng tiyahing si Aling Pusita kaya patuloy pa rin siya sa ginagawa. Nang araw na yon, maaga pa lang ay gumayak na ang mistisang dalaga. Habang inaayos ang sarili sa tapat ng salamin, ay sinipat siya ng kanyang lolo na kagagaling lang sa kusina para magkumpuni ng kanyang lababo. Napakunot ng noo ang matandang lalaki habang pinagmamasdan siya na panay ang pagpapaganda sa tapat ng salamin. Maganda ka na, Apo. Kaya di mo na kailangan magpanay-panay ng tingin sa salamin. Ay, salamat po, Lolo. Alam na alam niyo po talaga na maganda talagang apo niyo no? Teka, Inday. Bagong ligo ka't nakabihis. Saan ka na naman pupunta niyan, ha? Pupunta lang po ako sa bukuhan, Lo. Nagpapakuha po kasi si Chapusit ng mga ibibenta niyang suka. Kasama ko naman po si Yime. Aba, at naligo ka pa talaga at nagbihis. Kukuha lang naman pala ng mga suka. Di, bangangamoy ka rin yan. Ikaw talaga, oh. Hayaan niyo na po ako, Lo. Mainit po kasi sa labas. Maliligo na lang ulit ako mamaya pag uwi. Siguraduhin mong uuwi ka kagad pagkatapos ng mga inuutos ng tiyahid mo, ha? Baka kung saan-saan ka na naman mapadpad niyan. Si Lolo talaga. Masyadong tamang hinala. Opo, uuwi po ako kagad. Kasama ko nga po si Yeme. Alam niyo naman, hindi po pwede magtagal sa labas ng bahay. Sus, narinig ko na yan. Sige na, bilisan mo nang mag-ayos dyan. Dahil kanina ko pa nakikita si Yeme na naghihintay sa kubo natin. Opo, Lo. At naalala ko nga pala, huwag muna kayong dadaan doon sa gilid ng tulay, ha? Karirinig ko lang na ngayon dyan sa mga dumadaan sa labas na may gumuho raw sa gilid ng ilog. Pinag-iingat muna ang mga tao dahil baka magpatuloy pa yung pag-uho dahil medyo malambot pa yung parting yun dahil sa malakas na ulan nung nakaraang linggo. Delikado. Ay, hala, talaga po? Natapik na lang na matandang lalaki ang kanyang noo nang makita ang reaksyon ng apo. Nagsisituloy siya kung bakit niya pa sinabi ang tungkol sa bagay na yon. Alam niyang hindi siya susundin ng dalaga kahit sinabi na niyang delikado. Nang matapos ng magpaganda sa harap ng salamin, ay napangiti na lang ulit ang dalaga bago magpaalam sa kanyang lolo at lumabas na ng munti nilang bahay. 1 taong gulang pa lang si Inday nang iwan siya ng kanyang nanay Moria sa pangangalaga ni Lolo Dugong. Bumalik kasi ang ginang sa Maynila para hanapin ang asawang Meksikano na si Jose. Pero hanggang ngayon ay hindi na nagpakita pa ang kanyang ina. Kaya naman si Lolo Dugong na ang kinalakihang magulang ni Inday. Wala na siyang ibang itinuturing na pamilya maliban sa matandang Ginoo. Pero may ilan pa rin naman silang malalayong kamag-anak na kahit papaano ay naaliw sa pagiging palingkera niya. Katulad ni Chapusit,
Naggiliw na giliw sa dalaga lalo na kapag nakakapagbigay siya ng impormasyong nagagamit sa pakikipagtsismisan. Ang nasabing ginang na rin ang tila naging ina-inahan ni Inday at close na close sila, pati ng anak nitong si Yime, nakasabayan niyang nagdalaga. Makalipas ang ilang minuto, kasama ang matalik na kaibigang si Yime ay narating na nga nila ang bukuhan. Sinalubong sila ng tiyabi nilang kababata na si Paulo. Isa rin sa mga kasakasama nila sa kulitan at kung ano-ano pa. Nandoon ang binata dahil tumutulong ito sa pagbaba ng ilang buko dahil tag-harvest ngayon. Nag-apiran kagad silang tatlo habang nakangiti sa isa't isa. Ganun kasi madalas ang kanilang batian kapag nagkikita. "Oh, ba't nandito kayo ha? Mga bagong ligo pa kayo ha? Tapos dito lang kayo magpupunta? Mga ngasim din ang amoy nyo niyan." Kukuha kami ng mga suka na ibebenta ni Chapusit. Patulong naman maglagay sa kariton tapos kami na magtutulak ni Yime. "Sure ba? Basta kayong dalawang magaganda kong kaibigan, nanginginig pa. Pero hintayin lang natin yung isang kariton. Inayos pa kasi, saglit lang naman yun." Sige lang, hindi naman kami nagmamadali eh. "Ay, siya nga pala. May sariwang sabaw ng buko ron ha. Kumuha muna kayo habang naghihintay. Kanina pa ako inom ng inom eh. Nabusog na nga lang ako eh." Maya-maya na lang din kami ni Yime. Kapag nagsimula na kayo, marami ba kayong i-harvest? "Yun oh, dami." Pagkaturo ng matabang binata sa umpok ng mga nyog na nakabalandra lang sa gilid ng maliit na storage, tila nanlaki ang mga mata ni na Inday at Yime. Hala ka, ikaw lang magsasako ng mga yan? Baka abutin ka na kinabukasan kung wala kang katulong yan, Pao. Magsasama pa daw si Bossing Vic ng ibang tao. Kaya nga siya nahuli. Malamang kasama yung idol mo. Idol? Sinong idol? Di sino pa ba? Di yung idol Bilino mo. Yak, ikaw na lang mag-isa ka, Pao. Iiduluhin mo yung napakayabang na yon? Kadiri ka, yak talaga. As in, yak, Paulo. Gusto ko na nga lang maging dragon dahil dyan sa mga sinabi mo. Ang OA! Grabe yung reaksyon mo. Para kang tanga. Kasi nga, ang dami mo pwedeng iturong maging idolo ko, yung nuknukon pa ng yabang na yon. Kahit siya na lang yata ang lalaki sa mundong ito eh. Hindi ko siya magiging idolo. Ew! Nasusuka ako sa mga sinasabi mo, Pao. Nakakainis ka talaga. Tara na nga, Beshi Yime. Uminom na lang muna tayo ng buko. Natawa na lang si Yime at Paulo habang tinatapik ang kaibigan at tila napipikon. Pagkalaon ay lumapit na nga sila sa water jug habang nag-aayos ng kanyang eyeglasses. Kinuha niya ang disposable na basong nasa ibabaw noon saka nagsalin ng fresh buko juice. Eksaktong pagkatapos nilang uminom, ay saka naman dumating ang maliit na truck na siyang paglalagyan ng mga nyog na isasako ni Paulo. Mula roon ay bumaba si Bossing Vic, Bilino at ang driver na si Mang Tomas na tutulong din sa gagawin para hindi sila magtagal. Dahil sa likas na mapagkumbaba ay humingi pa ng paumanhin si Bossing Vic kay Paulo na tumangutangulang at tila nahiya sa amo. Pinagmasdan at pinakinggan lang muna sila ni na Inday at Yime habang nag-uusap. "Naku, Bossing Vic naman, kayo pa talaga humingi ng pasensya. Okay lang po yun. Halos kadarating-dating ko lang din po naman eh. Nandito nga po pala si Inday. Kukuha na raw po sila ng mga sukang ibebenta ng chapusit niya." Hello po, Bossing Vic. Hello, Inday. Gusto mo bang tulungan kita? Kaya na namin yun, Bilino. Dahil katulong na namin si Paulo. Mag-focus ka na lang sa pinapagawa ni Bossing Vic sa'yo. Kaya kong pagsabayin ng kahit anong mabibigat na gawain. Kita mo naman itong mga muscle ko, oh. Di ba? Gusto mo rin bang makita yung abs ko? Ay naku, itago mo na lang yan, utang na loob. Tara na nga muna, Yime. Bossing Vic, Paulo, Mang Tomas, doon na po muna kami sa kubo habang hinihintay maayos yung isang kariton. Salamat po.
Dali-daling nagtungo ang dalawang dalaga sa maliit na kubo malapit doon para matakasan ng hambog na lalaki. Napangiti na lang din si Paulo habang pinagmamasdan ng mga kaibigan habang si Belino ay napapaismid na lang na tila naiinis sa binatang Chubby. Pagkatapos ng maiksing pag-uusap ay nagsimula nang kaagad ng mga kalalakihan sa pagtatrabaho. Mula sa kubo ay masaya lang na pinagmasdan ng dalaga sina Paulo at Mang Tomas na masayang nagsasako ng mga nyug. Nang mapalingon sila kay Belino, ay napansin nilang nakaungot lang yon. Paano kasi kay Paulo at Mang Tomas lang nakabaling ang atensyon ni Bossing Vic? Noong mga bata pa ay isa rin yon sa matalik nilang kaibigan. Subalit nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sina Paulo at Belino dahil sa isa pa nilang kaibigan noon na si Kim. Pareho kasing gusto ng dalawa ang nasabing babae. Magandang babaeng si Kim at mainhin. Kaya naman nagustuhan siya ni Belino at nagplano yung ligawan. Subalit dahil torpe ang matangkad na binata, kaya nagpatulong siya kay Paulo dahil matibay ang sikmuran nito at malakas ang loob. At bilang magkaibigan, ay ginawa nga ni Paulo ang request sa kanya ni Belino. Siya ang naging tulay sa paniligaw hanggang sa nag-confess na mismo ang dalagita sa totoo nitong nararamdaman. Nabasted ang maniligaw sapagkat inamin ni Kim na hindi niya gusto si Belino, kundi si Paulo. Sumama ng gusto ang loob ni Belino dahil doon at simula rin noon ay palagi na niyang pinag-iinitan ang binatang Chubby. Doon na rin nagsimula si Belino na agawin ang lahat ng malapit na babae kay Paulo. Hanggang sa pormahan na niya si Inday. Pero binasted rin lang siya ng palingkerang dalaga dahil hindi niya trip ang pag-uugali ng binata. Bukod kasi sa sobrang yabang at bilib na bilib sa sarili, ay meron din yung tinatagong kasamaan ng ugali. Ilang beses na rin kasi niyang nakikita yon na nilalabanan ng sariling ina. Yun pa naman ang pinakaayaw ni Inday sa lahat, ang taong walang paggalang sa mga magulang. Bilang isang babaeng lumaki na walang kinikilalang nanay at tatay, ay gusto niyang merong pagmamahal sa magulang ang lalaking makakatuluyan niya. Totoong gwapo at maganda ang hubog na katawan ni Belino, pero di talaga kinakaya ni Inday ang pag-uugali ng nasabing binata. Napaka-presko kasi talaga noon at palagi pang binibida sa mga tao ang mga babaeng nahuhumaling sa kanya. Sa kabilang banda ng parte ng isip ni Inday, naawa siya para sa maskuladong lalaki. Hindi niya lang din mawari pero may nararamdaman siyang lungkot sa mga mata noon. Naiisip na lang niya tuloy kung minsan na defense mechanism na lang ni Belino ang pag-aangas at pagyayabang. Pero ang totoo ay hindi rin siya ganoon kasaya sa buhay. Hanggang ngayon ay may galit pa nga rin yun kay Paulo dahil sa nangyari. Kahit pa nakipag-break na si Kim at nagpakalayo-layo kay Paulo. Maya-maya pa, matapos maisip ang mga yon, ay biglang kinalabit ni Yime si Inday dahil tila ba titig na titig siya kay Paulo at Belino. Ay, ano yun, girl? Busy pa naman ako sa pagre-reminisce. Ikaw talaga, oh. Biglang ang inopen ni Yime ang tungkol sa gumuhong tulay dahil narinig din niya sa mga taga-baryo kanina na meron ng raw na buong tila yungib doon. Nanlaki ang mga mata ni Inday at umandar na naman nga ang pagiging mausisa niya. Otomatikong may kung anong mga ideya na kaagad nga pumasok sa isip niya, kaya tila nagningning ang kanyang mga mata. Tara, puntaan natin yun mamaya, ah. Gusto ko makita kung totoo ba talaga may kuwebang nabuo ron sa guho. Alam mo naman ako, hindi ako basta-basta naniniwala sa mga sabi-sabi lang. Gusto ko talagang may pruweba, girl. Natatawang sumang-ayon si Yime dahil sa reaksyon ng mukha niya at natigil na lamang muna sila sa pag-uusap nang lumapit na si Paulo para uminom ulit ng buko. Ano, kaya pa ba, ha? Taba-ching-ching? Sabi ko naman sa yung tigilan mo ng pagtawag sa akin ng ganyan eh. Hindi na tayo bata, Inday. Ahalikan talaga kita kapag hindi ka tumigil dyan, kala mo.
Uy, kadiri ka Paolo ah. Kunwari ka pang nandidiri, ikinikilig ka nga dyan. Hoy, hindi no. Alam mo, nagiging kaugali mo na si Bilino ha. Nagiging presko ka na rin. Uy, binanggit na naman niya yung idolo niya. Gusto mo talaga yan oh, aminin! Mas lalo lang namula si Inday at hindi niya alam kung maiinis ba siya o matutuwa sa pang-aasar ng kaibigan. Sa totoo lang kasi, ay natutuwa rin talaga siya kapag ginaganon siya ni Paulo. Uy, bahay ba tayo? Diyan na lang kayo at ako nang kukuha ng mga suka. Medyo mainit na kasi. At saka kunin mo na rin yung kariton para may magamit kayo. Baka ayos na yun. Okay, salamat. Pero okay lang ba yun na iwan mo yung mga kasama mo? Baka manggalaitin na naman sa'yo si Bilino niyan. Naku, bahala siya sa buhay niyang manggalaiti. Sanay na ako sa taong yun. Tanong ko lang, bakit hanggang ngayon hindi pa kayo nakakaayos ni Bilino? Di ba close naman kayo dati? Mas close pa nga kayo kaysa sa atin eh. Mag-best friend nga kayo, hindi ba? Bakit naman ako makikipag-ayos sa kanya? Siya ang ilang beses akong ginawa ng katarantaduhan. Kung hindi lang ako pumapalag, hindi niya ako titigilan eh. Akala niya, porke malaking tao siya, wala nang papatol sa kanya. Alam niya naman kung ano yung pagkakamali niya eh. Pero paano kung siya ang makipag-ayos, okay lang sa'yo? Oo naman, yun lang din naman ang hinihintay ko eh. Kahit papaano may pinagsamahan pa rin naman kami niyan. Pero kung ako mauunang makipag-ayos, hindi ko gagawin yun no. Alam kong nagkamali ako at humingi na ako ng sorry dati. Pero sa mga ginawa niyang kalukuhan, siya naman dapat ang humingi ng sorry sa akin. Wow, ang pride ah. Sabihin na natin oo. Pero kailangan niya rin malaman yung mga pagkakamali niya. Hanggat hindi niya naiintindihan yun, hahayaan ko lang siya. O sige na, pupunta na ako sa paggawa ng suka. Patingin-tingin na rito yung idol mo eh. Nakakairita lang. Natawa na lang si Inday at pagkatapos noon ay tumakbo na si Paulo palayo. Maya-maya pa, pagbalik ng binatang Chubby ay tulak-tulak na nito ang kariton na may lamang bote ng mga suka. Kaya niyo na ba ito? Oo naman oh, hindi naman mabigat magtulak ng kariton. At saka kakaunti lang naman yung mga bote. Salamat ulit ah. Pagkatapos nilang mag-usap ay lumarga na nga ang dalawang dalaga. Napasulya pa nga si Inday kay Bilino na nag-flex na naman sa kanya ng mga muscles nito. Inirapan niya lang ang gwapong binata bago magtuloy-tuloy hanggang sa marating nila ang tindahan ni Champusit. Magkatulong nilang binuhat ni Yime ang 15 bote ng suka papasok sa loob ng tindahan. Nang matapos na, ay inabot kaagad ng ginang ang bayad sa kanila. Salamat po, Chapusit. Ay, siya nga po pala. Pwede ko po bang isama muna itong si Yime? May bibilin lang kami sa pamilyang bayan. Pumayag naman ng ginang pero katulad ni Lolo Dugong ay nagpayo rin yun sa kanila na huwag munang magpunta sa gilid ng tulay dahil nga nagkaroon ng pagguho roon. Subalit, dahil sa matigas ang ulo ni Inday, ay hindi niya sinunod ang payo ni Champusit. Tumungo pa rin sila ni Yime sa gilid ng tulay para mag-usisa ng mga kaganapan doon. Naabutan nila roon ng ilang kapulisan at iba pang mga opisyalis na nagsusuri sa nasabing lugar. At katulad nga ng naririnig sa bali-balita ng mga taga-baryo ay meron ngang nabuong maliit na yungib sa nasabing guho. Kahit na ipinagbabawal ay pinilit pa rin ni Inday na malapitan ng nasabing maliit na yungib. Inaawat na nga siya ni Yime dahil natatakot ang dalaga na baka makita sila ng mga pulis na naroon at masita pa. Saglit lang naman tayo, Yime. Hindi naman tayo papasok sa loob eh. Sisilipin ko lang. Kung gusto mo, dito ka lang at senyasan mo ako kapag may papunta na ron. Labag man sa loob, ay napatango na lang ang matalik niyang kaibigan kaya nagdire-diretso na siya sa pinakababa. Hanggang sa marating ang pinakabukana ng nabuong yungib. At dahil sadyang likas na matigas ang ulo,
at talagang mausisa, kaya mas lumapit pa siya sa pinakabukana. Ano kayo meron dito sa loob? Ay, ari ng kabayo! Nadulas siya ng bahagya at kamuntikan ng lumusot sa yungib. Mabuti na lang ay nakahawak siya ng maigi sa isang bato. Takot na takot naman si Yeme nang makita yon, kaya inakag na siya ng kaibigan. Saglit na lang talaga. May sinisilip lang ako, Yime. Kaya kumalma ka lang dyan, Beshi, ha? Tila walang nangyari dahil muli na naman siyang dumungaw sa pinakabukana. Mukhang malalim-lalim talaga tong kuweba. Parang gusto ko tuloy pasukin, eh. Ha? Natigilan na siya matapos masipat ang tila pares na mga namumulang mata sa loob ng nasabing yungib. Nakapansin din siya ng tila mga paggalaw doon, pero hindi niya gaanong maaninag dahil masyado ng madilim sa loob. Ano yun? Para may nakita akong mga mataron na. Dahil sa sobrang pagka-curious at mas lumapit pa siya ng lumapit, at habang pinagmamasdan naman siya ni Yime ay mas lalo ding kinakabahan ng kanyang kaibigan. Tumayo ka dyan, Nineng! Kung ayaw mong mapahamak! Parehong nagulat si Inday at Yime sapagkat hindi nila namalayan ang biglang pagsulpot ni Mangbong. Kilala sa lugar nila ang may edad na lalaki dahil sa pagiging misteryoso noon. Madalas din kinaiilagan dahil kung makatingin ng Ginoo ay parang mangangain ng buhay. Wala halos kalalakihan sa kanilang baryo ang nakikipag-usap sa kanya dahil nga sa nakakatakot na aura. May iilan naman, lalo na ang mga bagong sibol na kabataan, ay tila inaasar-asar pa ang lalaki na bongbuang dahil nga sa dalas ng pag-iisa. Ah, kayo pala, Mangbong? Ang sabi ko, lumayo ka dyan sa bukana ng kuweba. Baka mamaya may sumakmal na lang sa'yo dyan. Ah, okay po. Pasensya na, Mangbong. Salamat po sa paalala. Dali-daling pumanhik ang dalagang mausisa at bumalik sa matalik niyang kaibigan na kinakabahan na rin matapos makita ang Ginoo. Tinapik pa siya ni Yime na halatang natatakot na kasabay ng pag-aya sa kanyang umuwi na ng bahay. Hindi na nga nila pinansin pa ang matandang lalaki. Naglakad na sila palayo. At habang pauwi ng bahay ay kinuwento nga ni Inday sa matalik na kaibigan ang tungkol sa nakita niya sa loob ng yungib. Naniwala naman kaagad si Yime dahil kahit kailan ay hindi pa naman nagsinungaling sa kanya ang kaibigan. Kung tutuusin na, ay pinagkakatiwalaan si Inday sa kanilang lugar sa paghahatid ng mga impormasyon lalo na ng mga tsismosa. Dahil sa pagiging mausisa niya, ay para na rin tuloy siyang detective o reporter sa kanilang lugar. Yun nga lang ay madalas talaga siyang napagsasabihan ni Lolo Dugong dahil doon. Pag-uwi ng bahay, ay tumulong na nga muna si Inday sa gawaing bahay. Siya ang nag-ayos sa mga kalat na naiwan ng kanyang lolo para rin meron siyang magawa. Mabilis na lumipas ang oras. Pasado 9:30 ng gabi. Habang nagsasara ng bintana si Lolo Dugong, ay nagsalansa naman si Inday ng mga pinaghugasang plato. Nang matapos na, ay bigla silang nakarinig ng alulong ng aso mula sa hindi kalayuan. Sa sobrang lakas nito, ay gumapang ang matinding kilabot sa buong katauhan ng dalaga, kaya sa unang pagkakataon ay bigla siyang kinabahan. Takot siyang tumakbo sa sala kung saan ay naabutan niya ang lolo na napapasign of the cross habang nakadungaw sa bintana at nakatanaw sa malayo. Narinig mo ba yung alulong na yon, Apo? Opo. Nagtayuan nga po yung mga balahibo ko sa takot eh. As in, nakakatakot po talaga, Lo. Parang ngayon lang po ako ulit nakarinig ng ganong klaseng alulong. Ako man din, Apo. Sige na at magpunta ka na sa kwarto mo. Dahil anong oras na rin naman. Huwag mong kalimutan magdasal bago matulog, ha? Opo, matulog na rin po kayo pagkatapos nyo dyan. Apo, sige. Nagtungo na nga kaagad si Inday sa kanyang silid at katulad ng sinabi ng kanyang lolo ay nagdasal muna siya bago matulog.
Kinabukasan ay isang nakabibiglang balita ang bumungad sa kanilang maglolo. Pagkagising ni Inday, nakita niya si Lolo Dugong nakausap si Tiyang Pusit. Pasimple siyang lumapit sa dalawa kaya narinig niya ang masamang balita. Ayon nga sa ginang ay may nakita raw patay na katawan ng tao sa mismong bukana ng kuweba. Hanggang ngayon ay iniimbestigahan pa rin ng mga kapulisan kung anong ikinamatay ng nasabing biktima. Pag-alis ni Tiyang Pusit, napansin ni Lolo Dugong ang apo sa gilid ng bakuran kaya nilapitan niya kagad yun. O apo, anong ginagawa mo dyan ha? Nagpapaaraw lang po. Huwag mo kung pinaglolo ko babae ka. Malamang nakikinig ka na naman sa usapan namin kanina ni Maring Pusit. Ikaw talaga, oh. Hindi ko nga po masyadong narinig eh. Pero totoo po ba yung sinabi niya na may natagpuan patay sa mismong bukana ng kuweba? Yung sa Gumuho ba mismo yun? Oo. Wala pang pahayag yung mga pulis kung sino yung biktima o kung anong sanhi ng pagkamatay. Ganun po pala. Oo. Kaya huwag ka munang magpupunta ron, ha? Nakikinig ka ba? Hoy! Opo, Lolo. Huwag mo kong ngiti-ngitian, Inday. Kapag nalaman ko nagpunta ka ron, nako, magagalit talaga ako sa'yo. Hindi po ako pupunta, Lolo. Promise po. Cross my heart, double-double o triple-triple pa. Mabuti kong ganon. Tara na muna sa loob para makapag-almusal ka na rin. Gumawa ko ng kaping bigas eh. Uminom ka habang mainit pa. Nag-almusal na nga muna sila at maya-maya pa ay may dumating na nga para magpagawa kay Lolo Dugong ng nasirang kabinet. Iniwan niya muna ang apo sa bahay at dahil walang magawa, kaya lumabas din muna si Inday. Pagpunta niya sa tindahan, ay abala naman si Tiyang Pusit at Hime kaya hindi na niya inistorbo ang matalik na kaibigan. Naglakad-lakad na lang siya hanggang sa madaanan niya si Mang Teban sa isang kubo na nakikipag-inuman ng tuba sa mga kapwa lasinggero. Wala sana siyang interes na hintuan ng mga yon, pero nakarinig siya ng bago sa pinag-uusapan ng mga kalalakihan. Tinatalakay kasi ng mga yon ng isang matagal ng kwento-kwento sa kanilang lugar na posibleng araw may kinalaman sa nakitang patay sa bukana ng yungib. Malapit lang kasi roon ng isang lumang bahay ni Mambong. Matagal nang naririnig ni Inday ang bali-balita patungkol sa nasabing Ginoo. Pero wala naman ni isang nakapagpatunay kung totoo nga ba yon. Ay nako, yan na naman sila sa kwento-kwento nilang aswang si Mambong. Napasandal sa gilid si Inday para sana makinig pa. Pero nang mapansin siya ni Mang Teban ay tinawag siya nito at pinagtagay ng tuba. Napangiwi ang dalaga habang tinatanggihan ang nasabing Ginoo. Umalis din siya kaagad dahil baka mapilit pa siya. Wala pa naman pinipili si Mang Teban na patagayin lalo na kapag lasing na. Ay naku, loko-loko talaga yung taong yon. Hindi nag-iisip. Talagang patatagayin pa ako ng tuba. Baka ba akong umiinom ng alak? Natigilan na siya nang makita si Mang Bong na naglalakad papunta sa kung saan. May dala yung sako at nang mabaling doon ang atensyon ng dalaga ay nagulat siya dahil may gumagalaw sa loob ng sako. Ha? Ano kaya laman ng sako na yon? At dahil sa narinig niyang usapan kanina ng mga lasinggero, kaya naman sinundan niya ang nasabing Ginoo. Hanggang mapunta na sila sa pinakadulong bahagi ng baryo. Meron doong taniman at sa gitna noon ay may mga kapunuan. Hindi na sana niya susundan dahil wala na siyang nakikitang ibang tao maliban sa kanilang dalawa. Kaya lang ay mas umandar ang pagiging mausisa niya, kaya sa huli ay sinundan pa nga rin niya si Mambong. Anong gagawin niya ron sa kapunuan? Habang maingat na nagtatago ay patuloy lang siya sa pagmamatsyag hanggang sa makita na niyang ibilagsak na ni Mambong ang hawak na sako. Narinig ng dalaga na umungot ang aso pero nabigla na siya sa mga sumunod na nangyari. Dumampot ang Ginoo ng malaking bato at saka pinagpupupukpok ang nasa loob ng sako. Sa gulat ni Inday
ay napatras siya, dahilan para makagawa ng ingay. Napatingin tuloy sa kinaroroonan niya si Mang Bong na mas lalo niyang ikinagulat. Kitang-kita niya ang matalim na tingin ng Ginoo kaya dali-dali siyang tumakbo palayo at hindi na lumingon sa likuran. Nang makalayo na, ay saka siya uminto saglit sa isang gilid habang hingal na hingal. Nakita ko ni Mang Bong. Baka kung anong gawin niya sa akin. Naloko na. Nagpatuloy na siya sa paglalakad hanggang sa makita na nga niya ulit si Mang Teban na pasuray-suray sa paglalakad. Huminto ang Ginoo at tumapat sa puno saka nagsalita ng nagsalita na para tong kinakausap. Napailing na lang ang dalaga habang pinagmamasda ng lasinggerong Ginoo. Kaya ka iniwan ang asawa at anak mo eh. Natigilan siya nang mapalingon sa kanya ang Ginoo. Ngumiti pa yun at kumaway-kaway kaya naglakad na siya palayo. Baka kasi lapitan pa siya noon, kaya mas minabuti pa niyang iwan ng lasing na lalaki. Pero pakbang pa lang siya palayo, ay narinig na niya ang isang kalabog. Paglingon niya sa kinaroroonan ni Mang Teban ay nakasandal na yon sa gilid ng puno at halatang nahihirapan. Napaungot siya at walang nagawa kundi saklolohan yon. Naku naman, Mang Teban, bakit kasi ang hilig mong magpakalango eh? Hindi ka man lang nagtira sa pag-uwi mo. Kung masamang tao lang talaga ako, hay nako, iniwan na kita talaga rito na mag-isa. Walang choice si Inday kundi ihatid ang lasing na lalaki sa bahay nito. Nang iuwi naman niya ng ligtas ang Ginoo at nang pabalik na siya sa kanilang bahay, ay bigla na lang niyang naisipan na dumaan sa guhong malapit sa tulay. Pagdating doon, ay tahimik na ang paligid dahil magtatakip silim na rin. Kumpara kahapon ay mas lumawak na ang nasasakupan ng yellow tape dahil marami na nga ang makukulit katulad niya na pilit sumisilip sa yungib. Nang maalala niya ang balita tungkol sa natagpuang patay sa bukana ng kuweba, ay napaisip na naman tuloy siya. Sino kaya yung namatay? Taga rito lang kaya yun sa amin? Sana naman hindi. Napabuntong hininga na lamang siya bago maglakad palayo sa nasabing guho. At nang pabalik na, ay hindi naman sinasadyang napadaan siya sa bahay ni Mang Bong. Napagtanto niya lang yon nang makita sa hindi kalayuan ang nilulumang bahay ng Ginoo. Dahil tuloy doon ay naalala niya bigla ang nangyari kanina. Ang nasaksihan niyang pagpatay ni Mang Bong sa asong nasa loob ng sako. Bakit ba dito ko naisipang tumaan? Paano kung nakabalik na si Mang Bong at makita ko? Naku naman oh. Nang nasa tapat na siya ng lumang bahay, bigla na lang siyang huminto. Umandar na naman kasi ang pagiging mausisa niya matapos makaisip ng kakatuwang bagay. Iginala niya ang tingin sa palibot ng lupain. Ano kaya ang ginawa ni Mang Bong dun sa asong pinatay niya? Baka katulad nga ng sinabi ng mga tao tungkol sa kanya. Aswang siguro talaga siya. Hala, kung ganun, kailangan ko na umalis sa lugar na ito. Nagmadali na nga si Inday sa paglalakad para makauwi ng bahay. Nang makapansin siya ng maliit na liwanag mula sa ibabang parte ng bahay. Napapakunot siya ng noo habang pinagmamasda ng nasabing liwanag sapagkat tila lumalakad dito. Dala ng kuryosidad, ay dahan-dahan siyang pumasok sa loob ng bakuran at sinundan ang pinanggagalingan ng liwanag. Nawala na sa isip niya ang takot kanina dahil kapag may ganoong bagay ay kusa na lang talagang umaandar ang kanyang pagiging mausisa. At nang malapit na siya sa main entrance ng bahay, ay nagulat siya dahil biglang sumilip si Mang Bong sa bintana. Tangan ng Ginoo ang kandila kaya napatras ang dalaga. Anong ginagawa mo sa bakuran ko, ha? Ano po kasi, Lumabas ka na! Bago pa ako hindi makapagtimpit, magpatawag pa ako ng opisyal ng baryo! Opo, pasensya na po. Kitang-kita niya ang tila pangingitim ng mga mata ni Mang Bong kaya mas lalo siyang kinilabutan. Dahil doon ay dali-dali na nga siyang lumabas sa bakuran at tumakbo na palayo sa lugar na yon.
Pag-uwi ng bahay, eksaktong kumagat na ang dilim. Naabutan niya si Lolo Dugong na nakaupo sa kubo nila na nasa tapat ng bahay. Nakakunot ang noo ng matandang Ginoo habang nililiha ang isang kahoy na hugisbat. Saan ka nang galing, Apo? Dumaan ako sa tindahan ni Pusit, nandun si Ibe. Hindi ka naman daw niya nakita magapon. Ano po, Huwag mong sabihin na nagpunta ka na naman doon sa guho, ha? ang totoo po niyan, Lo. Napadaan lang ako dun sa guho. Hinatid ko po si Mang Teban sa bahay nila. Nakita ko po kasi siyang nakahiga na lang sa sahig eh. Ayaw ko naman pong iwan ng ganun yung tao. Ay, ganun ba? Mabutit na buhat mo naman yung si Teban. Hinata ko na lang po. Ang bigat nga niya eh. Lo, may tanong po pala ako. May pagkakakilanlan na po ba yung nakitang patay dun sa bukana ng kuweba? Ang nabalitaan ko kay Kapitan, dayo lang daw yon. At meron palang kasama na babae yon. Nagpunta ron sa morgue tapos kinausap ng mga pulis. Hindi rin makapagpaliwanag yung babae dahil lasing pala sila pareho eh. Basta raw, nagising na lang siya na wala na sa tabi niya yung kasama niya. Hanggang sa mabalitaan niya ngang patay na. Nakakalungkot naman po pala. Ibig sabihin, hindi pa rin nalalaman kung sinong gumawa nun? Oo, Apo. Kaya wag ka na munang magagala sa malayo. Baka mamaya pali-aligid pa rito sa baryo yung mamamatay tao na yon. Opo, sige po. Pumasok ka na ron sa loob. May pagkain na ron, Apo. Bumili na lang ako ng lutong ulam sa palengke kanina. Kayo po, Lo. Di pa po ba kayo kakain? Tatapusin ko lang tong nililiha ko at papasok na rin ako. Para saan po ba yung pamalo na yan? Pinagawa lang to ng isang guro doon sa elementary school. Gagamitin daw ng mga estudyante sa baseball. Tumango lang ang mistisang dalaga bago marahang naglakad papasok sa loob ng munti nilang bahay. Makalipas ang ilang minuto pagkatapos magapunan, maghugas ng mga pinagkainan ay dumiretso kagad siya sa kanyang kama at nahiga. Habang nakatingin sa bubungan, ay sumagi na naman sa isip niya ang tungkol sa ginawa ni Mambong sa kapunuan. Ano kayang ginawa niya sa aso pagkatapos niyang patayin? Kinain niya kaya? Siguro. Tama mga taga-baryo na aswang si Mambong. Simula ngayon, palagi ko na siyang mamatyagan. Natigilan na siya at bumangon matapos muling makarinig ng nakakakilabot na alulong ng aso mula sa hindi kalayuan. Sumilip pa siya sa bintana ng kanyang kwarto bago hawiin paloob ang kurtina. Pagkatapos noon ay lumabas siya at naabutan nga si Lolo Dugong na nakasilip sa bintana ng kanilang sala. Lolo, may asong umaalulong na naman po. Parang katulad din kagabi. Kaya nga po, ikandado mo ng maigi ang bintana sa kwarto mo, ha? Maglagay ka ng asin doon. Asin? Bakit po? Hindi normal ang ganitong pangyayari. 2 beses na magkasunod na gabi na may umaalulong na aso. Ibig sabihin lang yan ay may nag-iimbita na naman kay kamatayan sa baryo natin. Ibig sabihin po ba, may mamamatay na naman ngayong gabi, Lo? Hindi ko rin alam, Apo. Ang sigurado lang ako kapag may umaalulong na aso, ibig sabihin lang nun tinatawag niya si kamatayan. Bago ka matulog huwag mo kalimutan magdasal, ha? O sige na, matulog ka na. Opo, Lo. Nang nasa sariling silid na, ay nagdasal na nga muna kaagad siya, katulad ng bilin ni Lolo Dugong. Paghiga ay napatingin ulit si Inday sa bubungan habang patuloy na napapaisip sa mga sinabi ng kanyang lolo. Sana naman wala mapahamak sa mga taga-baryo. Nagpikit na siya ng kanyang mga mata, pero tumatakbo pa rin sa isip niya ang tungkol sa mga nangyari. Hanggang sa mapaniginipan na niya ang nangyari. Naabutan niya ang sarili na nakatayo sa tapat ng bahay ni Mang Bong at nang igala niya ang paningin ay nakarinig siya ng sigaw ng aso. Sinundan niya ang ingay hanggang sa dalhin siya ng mga paa niya sa likod, sa bandang kusina. Hindi na niya narinig ang pagsigaw ng aso. Napalitan niyo ng ingay na parabang merong nagtatadtad ng kung ano. Dala ng pagkamausisa
ay maraan siyang lumapit sa bintana at maingat na sumilip dito. Kitang-kita niya sa kusina ang ginagawa ni Mambong. Tinatadtad ng Ginoo ang kaawa-awang aso. Napabaling pa sa kinaroroonan niya ang dugong ulo noon na dilat ang mga mata habang nakalawit ang dila. Natutok ng dalaga ang bibig sa sobrang pagkabigla. Lalo na nang ilagay ng Ginoo ang piraso ng mga natsyap na karne ng aso sa kasirolang nakasalang nasa kalan. Hindi na hinugasan ng mga karne, kaya nagkalat ang dugo sa kung saan-saan. Sinasabi ko na nga ba, kinakain niya yung kaawa-awang aso. Grabe si Mambong. Bakit nandiyan kayo, Neng? Pumasok ka kaya rito at saluhan mo ako sa pagkain. Masarap ang karne ng aso, lalo na kapag maraming naiwang sariwang dugo na nanunuot sa kalamnan. Hindi na nakaimik ang dalaga dahil sa gulat nang bigla na lang sumulpot sa harapan niya si Mambong. Nakakatakot pa ang mga ngiti noon na halatang merong pakahulugan. Aalis na sana siya kaya lang ay biglang hinawakan ng Ginoo ang kanyang mga kamay. Nagtalsikan din sa mukha niya ang ilang sariwang dugo, kaya mas lalo siyang nagpumiglas. Mambong, bitiwan niyo po ako. Bakit ko naman gagawin yon, ha? Nakita mo na ang mga ginagawa ko, kaya hindi ka na pwedeng umalis dito. Parang awa niyo na po. Bitiwan niyo po ako. Nasasaktan po ako, Mambong. Masasaktan ka talaga kapag hindi ka sumunod sa mga sinasabi ko. Kumain ka! Bilisan mo! Nagpumilit na kumawag ang dalaga, pero hindi niya napaghandaan ang sumunod na nangyari. Bigla na lang isinalpak ni Mambong ang piraso ng mga karne ng nasabing hayop sa kanyang bibig. Pinilit niyang iluwa ang mga yon, subalit mas malakas ang kamay ng Ginoo na pilit na ipinalulunok yun sa kanya. Nang masigurong nalunok na ang karne, ay binitiwan na siya ng Ginoo habang humahalakhak na parang demonyo. Ano? Masarap ba ang karne ng aso? May mas masarap pa dyan at yun ang dapat mong tikman! Walang ano-ano ay bilang ipinakita sa kanya ni Mambong ang ulo ng isang tao. At ganun na lang ang pagkasindak ng dalaga pagkakita sa pinugot na ulo ni Mang Teban. Katulad ng aso ay nakadilat din yon at lawit ang dila habang inuuod at naaagnas na ang mukha. Sa sobrang takot ay napatili na si Inday habang nakumakaripas ng takbo. Hindi na niya alam kung saan siya dinala ng mga paa hanggang sa marating niya ang gilid ng tulay. Bago pa niya mamalayan yon, ay nadulas na siya sa guho at dumaus-us pababa hanggang sa mahulog sa kuweba roon. Meron siyang nakitang nakakatakot na nilalang. Namumula ang mga mata noon na bigla na lang siyang hinila pababa. Tulong! Tulong! Bigla siyang nagising matapos kumalampag ang sahig. Doon niya rin napagtanto na wala na siya sa papag kaya dali-dali siyang tumayo at kabadong napahawak sa iba't ibang parte ng katawan. Thank you, Lord. Masamang panaginip lang pala. Napasign of the cross siya bago umupo sa papag at saglit na pinagmuni-munihan ang napanaginipan. Kakaisip ko sa nangyari kagabi. Napanaginipan ko na tuloy. Pero paano nga kaya kung totoong niluto ni Mang Bong yung aso? Ay nako, ayoko na nga munang isipin yon. Baka mapanaginipan ko na naman. Nagkamot-kamot na lang siya ng ulo bago humarap sa salamin. Pagkahikab at pag-inat ng katawan, ay sa kanya hinawi pabukas ang kurtina ng bintana. Pagkabukas ng bintana ay nagliwanag sa loob ng kanyang kwarto dahil sa sinag ng araw. Sana maging maganda naman tong umaga ko. Kailangan ko maglibang-libang para mawala sa isip ko yung masamang panaginip ko na yon. Lord, gabayan niyo po ako sa umagang to. Salamat po sa panibagong buhay. Ingatan niyo rin po ang lolo dugong ko pati na ang mga mahal ko sa buhay. Salamat po. Nag-inat-inat uli siya ng katawan bago ayusin ang pinaghigaan. Nang makapaglinis na sa loob ng kwarto, ay sa kanya ulit pinagmasdan ang sarili sa salamin. Paglabas ng silid, ay napatingin siya sa kusina na abot na lang mula sa kanyang pwesto. Pagkadaka
ay naglakad siya at sinilip ang kabilang silid. Wala roon ang kanyang lolo kaya napaisip siya. Kanina pa siguro gising ang lolo. Nagtuloy-tuloy na siya papuntang kusina. Napansin niya sa lamesa na may nakatakip ng pagkain kaya lumapit siya at binuksan ito. Nakita siya ng malaking pritong bangus at kanin. Kaya umupo na siya sa tapat ng hapagkainan. Lo, nandiyan ka po ba? Nasaan ka po? Anong oras na ba't maaga yatang umalis si lolo? Pagtingin niya sa luma nilang orasan, ay nagulat nang makita na 9:00 na pala ng umaga. Pagkatapos noon ay hindi sinasadyang mapadako ang tingin niya sa lamisita kung saan nasipat niya ang salamin ng kanyang lolo. Naiwan niya rito yung salamin niya sa mata. Saan naman kaya nagpunta yun? Hindi na lang niya masyadong pinagtuunan ng pansin ang tungkol sa bagay na yon dahil medyo masakit pa ang kanyang ulo at nagugutom na rin siya. Nag-agahan na muna siya at pagkatapos ay naligo na rin para mahimasmasan. Nang masiguro rin na malinis na ang buong bahay, ay lumabas na muna siya at tinungo ang bahay ng matalik na kaibigan sa tindahan ni Champusit. Abala na naman ng dalaga sa pagtitinda. Kaya sa halip na yayain niyo na maggalagala muna, ay sinamahan niya na muna sa pagtitinda hanggang sa dumating na si Champusit. Habang nagtitinda, ay nakipagkwentuhan muna siya sa magtiyahin. Nalaman niya tuloy ang kalunos-lunos na sinapit ng bangkay na natagpuan sa bukana ng yungib. Gutay-gutay daw ang katawan at nagkalat ang mga laman loob. Kaya halos masuka-suka rin daw ang mga kumuha sa nasabing bangkay. Hinala tuloy ng mga taga-baryo na hindi ordinaryong mamamatay taong gumawa nun, kundi isang aswang. Dahil tuloy sa kwentong yon, ay naalala na naman ni Inday ang napanaginipang kagabi. Sumagi rin na naman tuloy sa isip niya si Mang Bong at ang asong pinatay nun. Chang, yung mga aswang po ba, kumakain din po ba ng hayop? Katulad po ng aso o kung ano pang hayop na gusto nila? Ipinaliwanag ng ginang na may narinig na siyang aswang na kumakain ng mga hayop pero bibihira lang. Hindi raw kasi nabubusog ng husto ang ibang aswang kapag hindi sariwang karne at dugo ng tao ang natitikman nila. Ayon sa mga kwento ng mga nakatatanda, iba't iba raw talaga ang dating ng tao sa mga aswang. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, tumulong nga muna si Inday sa magtiyahin at nang makaramdam na ng pagkabagot, ay nagpaalam na muna siyang umuwi. Habang naglalakad ay napadaan din siya sa bahay ni Paulo. Naabutan niya ang lalaki na naglilinis ng bisikleta kaya tumayo siya sa tapat ng lumang gate ng bahay at nakangiting pinagmasdan ang malusog na kaibigan. Uy, Pao! Tamang linis ka dyan ah. Wala ka siguro magawa, no? Pati ba naman bisikleta nyo nililinis mo pa? Uy! Nandiyan ka pala ka! Palaka ka dyan. Ang ganda-ganda ko, tatawagin mo akong palaka. Pasaway ka ah. Sana sinabi mo na lang na sirena. Oo na, sige na. Magandang sirena. O ayan, okay na. Goods! Ba't ka nga pala nandito? Mukhang buryong-buryong ka. Huwag kang masyadong magagala ngayon, no, Inday? Narinig mo naman siguro yung balitang nangyari ron sa malapit sa tulay nung nakaraan. Oo, narinig ko yon. Galing ko sa tindahan ni Chang Pusit. Siya rin yung nagkwento sa akin patungkol dun sa namatay. Di, alam mo na rin yung tungkol sa kumakalat na balita. Balitang ano? Naaswang ang pumatay dun sa biktima? Yun na nga. Paano kaya nila nasabi na aswang? Ikaw ba naniniwala ka ba ron? Saan ba? Sa aswang? O kung aswang ang may gawa nun? Pareho. Sa aswang? Oo naman, naniniwala ako. Wala naman sigurong probinsyanong hindi maniniwala ron. Kahit pa hindi pa nakakakita. Pero kung aswang ang gumawa nun sa biktima, hindi ko rin masabi. Sa kwento kasi ng mga nakakita sa katawan ng namatay, parang naniniwala na aswang talaga ang gumawa. Lasog-lasog ba naman daw tapos nagkalat pa yung laman loob sa sahig? Ikaw ba sa tingin mo, normal na tao bang gagawa ng ganun? Baka naman mabangis na hayop. Sa baryo natin magkakaroon ng mabangis na hayop?
E di dapat nahuli na yun ng mga kinauukulan. Baka pumasok rin sa kuweba sa guho o baka galing nga ron. Ano namang mabangis na hayop ang titira sa ganun? Tsaka, bakit dayong sinalakay at dinala ron? Ang dami-daming tao na taga rito sa atin eh. Sa bagay, sino bang naiisip mong gagawa nun? Yung naisip din ng mga taga rito sa atin. Si Mambong? Natumbok mo. Diba dati pa naman nababalitaan tungkol sa pagiging aswang niyan? Sabi nga ng tiyuhin ko eh. Parang iimbestigahan na nga nila siya. Kumbaga, tatanong-tanungin lang naman siya. Hala, ganun ba? Pero dati pa naman siyang pinaghihinalaan eh. Hanggang ngayon eh, wala pa rin napapatunayan ng mga taga rito sa atin. Bakit hindi mo kaya sila tulungan? Di ba magaling ka naman pagdating sa mga ganyang bagay? Ngayon mo paganahin yung pagiging mausisa mo, Inday. Ay nako, wala naman akong mapapala sa ganyan no. Baka mapagalitan pa ako ni Lolo pag nagkataon. Sa bagay. Ay, siya nga pala. Wala ka bang gala ngayon? Sinabi ko na kanina, di ba? Pauwi na ako galing sa tindahan ni Tiyang Pusit. Gusto mo pa ako samahan sa kubo namin magtambay? Doon ka na rin lang manangalian, doon sa bahay. Tapos, mga bandang hapon, igala mo naman ako sa bike mo. Ang tagal na rin natin kayang hindi nakakagala na magkasama. O sige, tatapusin ko lang itong paglilinis ng bike para ito na lang yung gamitin natin papunta sa inyo. Okay, sige. Binilisan na nga ng malusog na binata ang paglilinis sa kanyang bike at ang matapos na ay kaagad silang umalis at nagtungo sa kubo ni na Inday. Eksakto nakadarating lang din ni Lolo Dugong at may dala na naman tong mga kahoy na siyang gagamitin sa pag-aayos. Umalis din kaagad ang matandang lalaki pero nagbilin muna siya kay Inday na kumain na lang dahil may nakahain naman na pagkain sa loob kanina pa. Nagpasalamat naman ang dalaga dahil kahit kailan talaga ay napakabait ng kanyang lolo. Hindi talaga hinahayaan ng matandang Ginoo na walang nakahain sa kanilang hapagkainan. Pagkaalis ni Lolo Dugong ay kumain na nga muna ang dalawa sa kubo at para meron silang mapag-usapan ay sinabi nga ni Inday ang nakita niya noong nakaraang hapon. Ha? Seryoso ka ba dyan sa sinasabi mo? Talagang nakita mo si Mangbong doon sa kapunuan sa gitna ng bukid? Oo nga. Hinaman na nga ng konti ang boses mo. Nakita ko nga siya doon na nakaraan. May bitbit siyang sako. At sigurado akong asong laman nun kasi may iyak-iyak yung hayop tapos pinalo-palo niya yung sako. Aso ba yung sinasabi mo? Kaya pala nawawala yung aso ng kapitbahay namin. Nung nakarang araw pa hinahanap yun eh. Nakita mo ba kung anong ginawa niya sa aso? Hindi na eh. Nakita niya kasi ako tapos tumakbo na ako. Kaya hindi ko na alam kung anong ginawa niya sa aso. Dapat malaman niya ng mga nanunungkulan sa atin para maimbestigahan nila si Mangbong. Naku, wala tayong sapat na ebidensya. Hindi ka po pwedeng magsumbong sa kinaukulan kapag ganon. E di pumunta tayo sa kapunuan para makasiguro tayo. Tapos saka tayo magsabi sa mga opisyal ng baryo. Pagkatapos mananghalian ay naglinis muna ng kusina ang dalaga pati na rin ng buong bahay. Nagpahinga rin sila saglit dahil medyo mainit-init pa. Pagsapit ng mga bandang 3:00 ng hapon ay nagbike na nga sila papunta sa bukid. Dinaanan nila si Yime sa tindahan at dahil wala nang masyadong ginagawa kaya pumayag din si Champusit na sumama to sa kanila. Hindi na lang nila sinabi ang gagawin dahil siguradong magagalit ang ginang. Pagdating sa bukid ay wala nang mga tao roon kaya malaya rin sila kaagad na makapunta sa kapunuan. Hinanap na nga ni Inday ang pinuwestuhan noon ni Mangbong at maya-maya pa nga ay sabay-sabay silang natigilan matapos umalingasaw ang mabahong amoy mula sa hindi kalayuan. Napatakip ng ilong ang tatlo habang nagpapatuloy sa pagsisiyasat hanggang sa makita na nga ng magandang dalaga ang nasabing sako. Mas lumakas ang nakakasukang amoy pero tiniis niya yon habang hinahatak ang dulo ng sako. Tinulungan na rin siya ni Paulo hanggang sa mahigit nga nila ito.
Mas lalong umalingasaw ang nakakasunlasok na amoy kaya hindi nakatiis pa si Hime. Lumayo ito at dumuwal ng dumuwal pero si Inday at Paulo ay itinuloy pa rin ang plano. Binuksan ng malusog na binata ang sako at tumambad na nga sa kanila ang nabubulok na lasog-lasog na katawan ng aso. Inuuod na rin yun, kaya hindi na rin nila nakayanan. Magkakasabay silang sumuka habang lumalayo sa nasabing sako. Yun nga yung aso ng kapitbahay namin. Pinatay siya ni Mambong. Ang tanong, bakit pinatay ni Mangbong yung asong yun? Anong ginagawa niyo rito, ha? Natigilan ng magkakaibigan ang marinig ang boses ng Ginoo. Sabay-sabay silang napatingin sa likuran kung saan nga nila nakita si Mangbong na may dala na namang sako na may laman na kung anong may buhay sa loob. Napatingin pa ang lalaki sa sakong nasa sahig, kaya galit niya ulit na pinagmasdan sina Inday at Paulo na siyang pinakamalapit sa nasabing sako. Bakit niyo kinuha yung sako na yan, ha? Bakit? Mangbong, bakit niyo po pinatay yung aso? At saka may dala na naman kayong sako. Aso na naman po ba yung laman yan? Papatay na naman ba kayo ng aso? Tinatanong ko kayo kung bakit niyo hinukay ang nilibing ko na nasako. Hindi niyo alam kung anong ginagawa niyo. Mamamatay tao ka! Aswang ka! Patakbo niyang nilapitan ng lalaki at saka pinilit na nakipagpambuno rito hanggang sa mabitiwan ng sako. Lumagpak yun kaya napaungot ang laman na napag-alaman nilang isa na naman palang aso. Nagalit ang Ginoo kaya hinawakan yun si Paulo sa braso. Nagpumiglas ang malusog na binata pero masumigpit ang pagkakahawak sa kanya. Pagkatapos noon, ay kitang-kita ng tatlo kung paano mag-iba ang itsura ng mukha ni Mangbong. Matapos yung makita ni Hime ay napatili siya ng malakas dahil sa takot. Dahil din naman doon, kaya tila nahimasmasa ng Ginoo na bumalik din kagad sa dating itsura ang mukha. Sinamantala naman yun ni Paulo kaya pumiglas kagad siya at tumakbo palayo. Nakuha niya rin ang sako at kaagad tong inilayo sa aswang. Inday! Hime! Takbo na! Bilisan niyo! Baka kung ano pang gawin sa atin ng aswang na yan! Hindi niyo alam ang mga pinagsasabi niyo! Ibalik niyo sa akin ang sako na yan! Walang iya kang bata ka! Manigas kang aswang ka! Paulo, tara na! Bilisan mo na! Baka sundan pa niya tayo! Dali-dali na nga tumakbo ang magkakaibigan palayo sa nasabing kapunuan. Hindi sila tumigil hanggat hindi sila nakakalayo kay Mambong. Maya-maya pa ay dumiretso na nga sila sa tanggapan ng baryo dala ang sako at doon ay ipinaliwanag nila ang lahat kay Kapitan at sa iba pang opisyal. Kagad nang kumalat ang balita sa buong baryo at umaksyon na rin ang mga kinauukulan. Hinanap nga nila si Mangbong pero hindi na nila yun naabutan sa kapunuan na nasa gitna ng bukid. Naisauli rin ang isa pang aso ng kanilang kapitbahay na dinala ni Paulo, saka kinuha na rin ang isa pa na nabubulok na at wala ng buhay. Nang malaman nga ni na Lolo Dugong at Chapusit ang nangyari, ay kaagad din nilang pinuntahan sina Inday, Hime at Paulo sa tanggapan. Pagkakita nga ng ginang sa pamangkin niya, ay pinagsabihan niya ito dahil lubhang mapanghanib ang kanilang ginawa. Apa, kasasabi ko lang sa iyo, di ba? Huwag kayo masyadong maging mausisa sa mga bagay-bagay na baka ikapahamak ninyo. Paano kung may kung anong gawin sa iyo ang bong na yon, ha? Sorry po, Lolo. Sorry ka lang naman. Tapos ilang linggo lang gagawin mo na naman ulit. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa iyo Isinama mo pa tong si Hime at ikaw naman, Paulo. Ikaw ang lalaki. Hindi mo man lang pinigilan tong si Inday. Pasensya na po kayo, Lolo Dugong. Huwag yun na pong pagalitan si Inday. Dahil ako naman po talaga nagpumilit sa kanya na pumunta sa kapunuan para mahanap yung pinaglibingan doon sa aso. Sana man lang, sinabi niyo muna sa mas may nakakatanda sa inyo. Paano kung napahama kayo ron? Lo, di naman po kami napahamak Huwag na po kayo magalit. Napabuntong hininga na lang ang matandang lalaki bago hinarap si Chang Pusit para humingi rin ng pasensya. Makalipas ang ilang minuto,
ay umuwi na nga silang maglolo, ganun din ang iba pa. Samantalang ang mga opisyal naman ng baryo ay patuloy na naghahanap kay Mambong. Habang nasa tapat ng hapagkainan, ay tahimik lang si Inday na kumakain. Pinakikiramdaman niya rin kasi ang kanyang lolo dahil alam niyang dismayado pa rin yun sa kanya. Walang umiimik sa kanilang dalawa hanggang sa matapos na lang sila sa hapunan. Pero nang naguhugas na ay hindi rin nakatiis ang dalaga dahil hindi siya sanay ng ganon. Pagkatapos niyang maghugas ng mga pinagkainan ay nilapitan niya si Lolo Dugong at niyakap yon habang nagsasara ng bintana. Lo, sorry po talaga sa nangyari. Promise po talaga hindi ko na po yun uulitin. Kung sakali man na meron akong nalaman, sa inyo ko po muna sasabihin kaagad. Sorry na po talaga, Lo. Uling pagtanggap ko na talaga to ng paghingi mo ng tawad. Kapag inulit mo pa talaga yan, Apo, bahala ka na sa buhay mo. Hindi na kita sasawayin kahit na kailan. At kung may mangyari sa'yo, abay, titiisin na talaga kita. Hindi na po talaga ako uulit. Kaya huwag na po kayo magalit, Lo. Hola, sige na. Hindi na ako galit. Sige na, at mag-asikaso ka na ng pagtulog mo. Huwag mo kakalimutan na magdasal, ha? Opo, thank you po, Lolo. Mahal na mahal ko po kayo. Nakahinga na ng maluwag ang dalaga pagdating niya sa kwarto. Nagdasal nga kagad siya ng pasasalamat sa Panginoon at humingi na rin ng proteksyon para sa kanilang maglolo, maging sa iba pang malalapit sa kanya. Nang matapos na, ay humiga siya at humarap sa bubungan at makalipas lang ng ilang minuto ay unti-unti nang ang ninakaw ng antok ang kanyang diwa. Subalit, hindi pa man lumalalim ng gusto ang kanyang pagtulog, ay napabalikwas na siya ng bagon matapos makarinig ng malalakas na kalabog mula sa bubungan. Hindi kaagad siya nakakilos sa higaan dahil pinakiramdaman niya muna ang bubong at doon nga ay napansin niya na parang may naglalakad doon. Sinundan niya ang tinatahak ng yabag hanggang sa mapadako ang tingin niya sa bintana. Kitang-kita niya ang anino ng isang tao na nagre-reflect mula sa kortina kaya kinumutan kagad siya ng takot. Naalala niya rin kasi na hindi niya nga pala nakandado ang bintana. Hinawi niya lang ang kortina bago matulog. Pero sa kabilang banda, umandar naman ang pagiging mausisa niya. Kinakabahan man subalit dahil sa kagustuhang makita kung sino ang nasa labas ng bintana, kaya marahan siyang lumapit doon. Nanatili naman ang nasabing anino ng tao kaya hindi na rin siya nakatiis. Sino yan? Hindi niyo dapat ginawa yun, Ineng. Mangbong? Hindi niyo dapat kinuha ang mga asong yon. Hinayaan niyo na lang dapat sana ako na mailibing sila. Bakit niyo po kailangan patayin ng mga asong yon? Ano pong dahilan niyo? Inihikayat nila ang kamatayan. Sila ang mga gumigising sa mga nilalang sa yungib. Kaya kasalanan niyo kapag meron na namang namatay. Sinasabi niyo, hindi po ba kayo ang aswang? Kayo po ang pumapatay sa mga aso at sa taong yon sa bukana ng kuweba. Natigilan na ang dalaga dahil narinig niyang umangil na parang mabangis na hayop ang kausap niya sa labas ng bintana. Nakakatakot man, ay marahan pa rin niyang hinawi ang kortina dahil nakukuryos siyang makita si Mangbong na nasa anyong aswang. At ganun na nga lang ang pagkagulat niya nang makita ang Ginoong nagmistulang paniki ang mukha. Namumula at nanlilisik ang mga mata noon. Kayo mismo ang nagbigay ng daan para mapahamak ang mga taga-baryo. Hindi na napagandaan ni Inday ang mga sumunod na nangyari. Bigla na lang kasi siyang hinawakan ni Mambong sa ulo at pagkatapos ay tila pinisilyo ng kabilaan niyang sentido. Sa isang iglap ay biglang napunta ang dalaga sa isang pamilyar na lugar. Sa tabi ng tulay kung saan nagkaroon ng guho at merong nabuong kuweba. Sumilay kaagad ang kaba at pagtataka sa kanyang dibdib habang naglilibot ng tingin. Anong ginagawa ko dito? Paano ko napunta rito? Mambong! Anong ginawa niyo? Matapos siyang bigkasin yon, ay napatingin siya sa bandang ibaba.
nakita kasi siya ng kakarampot na liwanag galing sa mismong loob ng kuweba. Habang nakatanaw doon ay bahagya siyang napaatras hanggang sa napasandal sa puno. Ilang saglit pa ay narinig na niya ang mga yabag mula sa loob ng kuweba na palakas ng palakas. Sa bawat pagtapak ng kung sino mang nandun ay naririnig niya rin ang nakakakilabot na garalgal at pag-ungol. Para bang may kung anong halimaw na gustong-gusto nang makalabas. Bumilis ang tibok ng kanyang puso habang nakaantabay sa pagsulpot ng kung sino mang nilalang na naroroon. Hanggang sa tumambad na nga sa kanyang paningin ang nakakatakot na nilalang. Mas nakakatakot pa ang itsura noon kay Mangbong kapag nag-aanyong aswang. Nangingintabang lahat na parang kaliskis. Namumula at nanlilisik ang mga mata. Mahaba ang nguso na may matatalim na pangil. At gumagapang yun na parang isang reptilya habang ang dila ay umuusli-usli na kahalintulad ng sasawa. Ano yung halimaw na yan? Nagkatitigan sila ng gumagapang na nilalang, mata sa mata. Matagal at hindi niya nakuwang umiwas ng tingin sapagkat parang may nakahawak na kamay sa magkabila niyang pisngi na tila pumipigil para manatiling diretso ang kanyang tingin. Nakita niya ang nanlilisik na mga mata ng halimaw. Mga titig na parang lalamunin siya ng buhay, kaya naman mas lalong nadagdagan ng takot ang nararamdaman niya. Unti-unti na rin sumilay ang kilabot sa buo niyang katawan. Dahilan para lalong bumilis ang tibok ng kanyang puso, na halos nadidinig niya ng malakas. Nang umabot na ang tensyon na nararamdaman niya sa batok, ay pasimple siyang napahawak doon habang hindi pa rin nakakakilos. Nagsimula na rin mamanhid ang buo niyang katawan, dulot ng tensyon na lumulukob sa kanya. Parang lumulobo ang kanyang ulo kaya pakiwari niya ay para na siyang lulutang sa ere. Bigla siyang naghabol ng hininga, kaya pinilit niya ang sarili na gumalaw, subalit bigo siya dahil nakayupos na ang takot sa buo niyang pagkatao. Nang nasa tapat na niya ang nakakatakot na nilalang, ay mas tumalim pa ang tingin nito na may kahalong mabigat na puwersa na lalong nagpatindi ng tensyon sa paligid. Doon niya mas nakita ng kabuuan ang itsura nito na talaga namang nakakasindak. Para yung isang taong bayawak na handang pumatay sa isang maling galaw lang niya. Nakaisip ng tumakas si Inday, kaya lang ay hindi pa rin siya makakilos. At dahil sa hindi may paliwanag na mabigat na puwersa, ay damang-daman niya ang panginginig ng buong kalamnan na tila sumasagad hanggang sa buto at tumatagos sa kaluluwa. Nakikita mo yung nilalang na yan? Sa oras na muling nagtawag ng kamatayan ng mga aso sa baryo, babangon sila sa yungib at mambibiktima ng mga inosenteng tao. Kasalanan niyo to! Kasalanan niyo to! At wala akong kinalaman doon! Sa takot ng dalaga ay nagpumiglas siya at nagsisigaw dahil sa takot. Wala po akong alam sa mga sinasabi ninyo. Tulong! Tulong, Lolo Dugong! Tulong! Bago pa matapos ni Inday ang sasabihin, ay ginapang na siya ng taong bayawak na nagbabadyang manakal. Pero bago pa tuluyang makalapit ang halimaw at manakmal, ay nakaramdam na ng malakas na sampal sa pisngi ang dalaga. Pagmulat ng kanyang mga mata, ay napabalikwas siya ng bangon at pagpaling ng mukha niya sa kanan ay nakita nga niya si Lolo Dugong na tila nagulat din. Napahawak siya sa pisngi habang hingal na nakatingin sa matandang lalaki. Nang makita niyang nasa tapat siya ng bintana, ay takot niyang niyakap ang kanyang lolo. Ano nangyari, Apa? Pasensya na at nasampal kita. Umuungol ka kasi at sumisigaw eh. Naabutan na lang kita na nakatayo dyan sa bintana. Ano po kasi, Lo? Kasi... Bago pa matapos sa magandang dalaga ang pagsasalita, ay nakarinig na naman sila ng nakakakilabot na alulong ng aso mula sa hindi kalayuan. Dahil doon ay muling sumilay ang kaba sa dibdib ni Inday, matapos maalala mga sinasabi ni Mangbong. Pero hindi na muna niya yung sinabi kay Lolo Dugong dahil hindi rin sigurado kung totoo nga bang nangyari yon o parte lang ng panaginip.
Para makatulog ay nagpasya siyang makitulog na muna sa silid ng kanyang lolo. Natakot na rin kasi siya matapos marinig ang nakakakilabot na alulong ng aso. Sa awa ng Diyos ay naging mahimbing din naman kagad ang pagtulog niya kahit pa nag-aalala sa mga mangyayari. Kinabukasan ay nabulaho na naman ng mga taga-baryo dahil sa nakakagulat na balita. Hindi lang isa, kundi dalawa ang naging biktima. Nagulat si Inday nang marinig niya ang balita mula kay Tiyang Pusit na nakita na nga lang daw patay si Mang Teban sa kanyang bahay. Nangangamoy na raw at inuuod ng katawan, kaya ang hinala ng mga tao ay hindi lang kagabi na biktima ang lasinggero. Halos 2 araw na rin kasi yung hindi nagpapakita ng gabing ihatid ni Inday dun sa bahay nito. Hindi alam ng dalaga ang mararamdaman pagkatapos yung mabalitaan, lalo na nang sinabi ng ginang na kalunos-lunos nga raw ang sinapit ni Mang Teban. Sa madaling salita, ay mas malala pa sa nakitang bangkay sa bukana ng kuweba. Dapat talaga makita na yung sibong na yan at mahuli na. Kundi patuloy siyang mananalasa dito sa baryo. Lolo Dugong, Tiyang Pusit, hindi ko po alam kung maniniwala kayo. Pero parang nakita ko po yata si Mang Bong kagabi. Anong ibig mong sabihin, Apo? Naalala niyo po di ba na para akong binabangungot kagabi, tapos tabutan niyo ako sa tapat ng bintana. Nakita ko po ron si Mang Bong. May sinasabi po siya sa akin. Walang yambong yan ah. Anong ginawa niya sa'yo? Subukan niya lang na may gawin sa'yo, nako, hahabulin ko talaga siya sa impyerno. Hindi na naipaliwanag ng dalaga kung ano ang babalang sinabi ni Mang Bong sa kanya dahil tila naguhurimentado na kagad ang kanyang lolo. Si Tiyang Pusit din ay nag-aalala para naman sa pamangking si Hime. Mabuti na lang at dumating doon si Paulo kasama si Hime para ipagpaalam nga si Inday. Pupuntahan kasi nila sa ospital si Belino dahil nga siya ang pangalawang nabiktima ng sinasabing aswang. Mas lalo tuloy nagulat ang mistisang dalaga dahil hindi niya akalaing si Belino pala ang ikalawang nabiktima. Pau, ayos lang ba si Belino? Ang sabi ng nanay niya, okay na raw ang lagay niya. Medyo na-trauma lang daw dahil sa nangyari. Ano ba nangyari? Habang nagiinuman, sinalakay daw siya ng aswang. Tinatanong naman namin si Bossing Vic at saka si Mang Tomas dahil yun ang kasamang kainuman niya. Pero nakatulog na raw kasi siya noon at hindi na niya alam ang nangyari. Nagising na lang siya, sumisigaw si Belino, tapos nagdatingan na yung ibang tao. Mabuti pa puntahan na lang natin. Tanungin mo kung ano talagang totoong nangyari para may idea tayo. Paula, ipagkakatiwala ko sa iyo ang apo ko ha. Dahil sa mga nangyayari ngayon delikado at malamang gagawan kayo ng masama ng bong na yon. Matapos yung madiskubre ang kalokohan niya. Huwag po kayo mag-alala. Dahil pagkagaling namin sa ospital, uwi na kagad kami, Lolo Dugong, Tiyang Pusit. Ihatid ko po ng buong buo sa inyo sina Inday at Hime. Pagkatapos ang pag-uusap na yon, ay nagtungo at umalis na nga kagad ang mga nakatatanda para magtungo sa tanggapan ng baryo. Para nga makisa sa paghahanap kay Mambong. Ang magkakaibigang Inday, Hime at Paulo naman ay nagtungo na rin sa ospital. Mabilis na lumipas ang oras. Pagkatapos mananghalian, ay nagbiyahe na ang magkakaibigan papuntang bayan. Pagbaba sa terminal ay dumiretso muna sila sa palengke at bumili ng saging, mansanas at orange. Pagkatapos ay nagtungo na nga ang tatlo sa hospital reception area para magtanong kung nasang banda si Belino. Nang ituro na nga sa kanila ay dali-dali nilang pinuntahan ng ward. Pero nang nasa tapat na nga ng pinto ay saglitan napahinto si Paulo kaya napatingin ng dalawang dalaga. Sure ka na ba na gusto mong pumasok at pakipag-usap ulit kay Belino? Oo, Inday. Panahon na nga rin para magkaayos kami. Wala naman dapat pag-awayan, di ba? Wala na rin naman kasi si Kim dito. Natutuwa ako marinig yan. Ikaw ba? Handa ka na magpaligaw sa kanya? Nek-nek mo. Tara na nga sa loob. Pasaway ka. Nagtawanan lang silang tatlo at pagpasok sa ward ay naabutan nila ang matipunong binata na nakahiga. Puno ng benda ang tiyan.
May pangilan-ilan pang gasgas sa mga braso at paa na halatang kinalmot ng kung anong nilalang. Pagkakita sa kanila ng nanay ni Belino ay natuwa yon dahil sila palang ang kauna-unahang dumalaw. Alam din naman kasi ni Aling Simang na halos walang kaibigan ng anak niya dahil sa kayabangan. Pansamantala silang iniwan ng ginang para makapag-usap-usap na maayos. Sa awa ng Diyos ay nagkaayos na nga sina Paulo at Belino na nagkapatawaran pa patungkol sa kanilang nakalipas. Natuwa naman sina Inday at Kimi dahil sa wakas ay tila bumalik na rin ang dati nilang samahan. Pero sa kabilang banda ng isip ng mestizang dalaga, wala pa rin siyang balak na magpaligaw sa gwapong binata kahit pa okay na sila. Sa pagpapatuloy ng pag-uusap ay na-open nga ni Belino ang nangyari kagabi habang kainuman niya si Mang Tomas. Ang naalala ko masaya pa kami nagiinuman ni Mang Tomas tapos bigla na nga lang siyang nakatulog sa kubo. Ako naman, uuwi na sana. Pero siniguro ko munang maayos ang lagay niya. Tapos, yung palabas na ako sa bukuhan, nakarinig ako ng alulong ng aso. Ilang beses yun. Pero di ko masyadong pinansin dahil ilang gabi nang nangyayari yun, di ba? Napansin nga rin namin yun ni Lolo Ayun, umihi muna ako sa gilid ng puno. Tapos nakarinig ako ng parang umuungol na kung anong hayop. Kaya napatingala ako. Doon ko nga nakita yung malaking parang taong bayawak. Taong bayawak? Oo, nawala nga kaagad yung pagkalasing ko Tapos di ko na tinapos yung pag-ihi ko. Tumakbo kaagad ako pero nilundagan kaagad ako ng halimaw. Pinagkakakalmot ako pero lumaban din talaga ako. Ang kaso lang, malakas talaga Akala ko nga katapusan ko na. Buti na lang, dala ko yung taga kaya nasugatan ko yung halimaw. Nakatakbo pa ako noon. Tapos doon na nga ako sumigaw ng tulong. Sakto na nagro-ronda si na kapitan. Yun, hanggang doon na lang yung tanda ko kasi bumagsak na raw ako at dinala ako rito. Nang marinig ni Inday ang tungkol sa taong bayawak, ay naalala niya ulit ang sinabi ni Mambong. Doon nga niya napagtanto at napagtagni-tagni ang mga bagay-bagay. Siguradong si Mambong ang gumawa niyan. Nahuli namin siya kahapon na maglilibing na naman ng aso at kitang-kita rin namin kung paano magbago yung mukha niya na parang aswang. Kung totoo yung sinasabi mo, mag-iingat kayo dahil baka kayo na yung puntiryahin niya. Minsan ko na kasi siyang napagtripan nung nakaraan kaya siguro gumanti siya. Hindi si Mangbong ang aswang na gumawa niya sa'yo. Ha? Ano? Oo nga, siya lang naman ang aswang sa lugar na to, di ba? Siya lang ang pwedeng gumawa nito kay Belino at sa mga taga-baryo. Kitang-kita naman natin nila Jimmy kung paano siya magpalit ng anyo, di ba? Naintindihan ko na ang lahat. Yung mga aso na pinapatay niya, yun ang nagtatawag ng kamatayan. Kumbaga, hinuhudyatan noon ng mga halimaw na nasa yungib doon sa guho. Minakita na sa akin yun ni Mangbong. Hindi niya tayo gustong saktan. Nagbibigay siya ng babala sa mga taga-baryo. Ano? Sigurado ka ba dyan? Oo, sigurado na ako. Paano mo naman mapapatunayan yun? Hindi pa nasugatan ni Belino yung taong bayawak. Kapag walang sugat si Mangbong, ibig sabihin hindi talaga siya ang aswang na naghasik ng lagim sa baryo. Natahimik ang lahat dahil sa sinabing yun ng mistisang dalaga at maya-maya pa nga ay pumasok na ulit si Aling Simang kasama ang doktor kaya hindi na nila natuloy pa ang pag-uusap. Bago umalis ng ospital ay may seryosong mensaheng iniwan sa kanila si Belino. Pinag-iingat niya ang mga kaibigan dahil delikado ang pakikipag-engkwentro sa mga aswang lalo na at walang gabay ng mga eksperto. Nagpaalam na nga sila sa mag-ina at nagbiyahe na kaagad pauwi sa kanilang baryo. Eksakto pagdating nila roon ay tila nagkakagulo ang mga mamamayan. Nahuli na raw pala kasi si Mambong na kasalukuyang nakakulong sa tanggapan ng baryo. Nang marinig yun ng tatlo, ay dali-dali silang nagtungo sa himpilan subalit pagdating doon ay hindi rin sila nakapasok. Bukod kasi sa maraming tao ay pinigil na rin sila nila Lolo Dugong at Tiyang Pusit.
Lo, kailangan ko po makausap si Mambong. May kailangan lang po akong kumpirmahin. Hindi po pwede, Apo. Naririnig mo ba yung sarili mo, ha? Delikadong taong yon. Ginawa na nga niya ng masama yung kaibigan niyo, di ba? Nagkakamali po kayo, Lo. Hindi po si Mambong ang aswang na nambibiktima rito sa baryo natin. Inday, tama na ang pagmamatigas mo. Gusto mo bang matulad din kay Belino o kay Mang Keban? Hindi ka lalapit sa taong yan. Naintindihan mo ba? Dahil doon ay wala nang nagawa si Inday. Hindi na rin nakalma pa si Paulo at kahit si Hime na hinatak na ng kanyang tiyahin. At habang nagkakatipon-tipon ng lahat, ay biglang ang lumabas ang kapitana kasama ang ilan pang opisyal. Nagiyawan bigla ang mga tao at ang iba pa ay galit na galit kay Mambong. Nabugbog sarado ang pagmumuka habang nakatali ng maigpit. Kinwintas din ng kaawa-awang Ginoo ang bawang at kung ano-ano pang pangontra sa aswang para hindi ito makapanlaban pa. Naawa naman si Inday sa kanyang nakita. At nang masipat nilang tatlo na wala ngang bakas ng pagkataga ang nasabing aswang, ay doon nila nakumpirma na hindi yun ang aswang na sumalakay kay Belino. Totoo nga sinabi mo, Inday. Hindi siya yung aswang na sumalakay kay Belino. Lolo Dugong, tama po sinabi ng apo niyo. Ngunit sa halip na pakinggan ay hinatak lang na matandang lalaki ang kanyang apo na umiiyak na. Hindi na kasi masikmura ni Inday ang ginagawang pambubugbog kay Mambong. Hanggang sa awatin ng ilang tanod ang mga taong nananakit. Muli nilang ibinalik sa loob ang kaawa-awang Ginoo bago magsalita ang kapitan. Inanunsyo nga ng punong baryo na mamayang 6:00 ng gabi ay susunugin nila sa plaza ang nasabing aswang. Mas lalong nawindang sina Inday, Yime at Paulo. Pero wala naman silang nagawa kundi pagmasdan na lang ang mga tao na tila tuwang-tuwa. Narinig pa nila ang iba na nagbibigay ng suwestyon na isa ko rin daw si Mambong at palu-paluin katulad ng ginawa noon sa kaawa-awang aso. Pinauwi na nga muna ng mga opisyales sa mga tao at sinabing magkikita-kita na lang sa plaza mamayang paglubog ng araw. Wala nang nagawa si Inday kundi ang tahimik na maluha na lang. Pag-uwi nila ng bahay ay hindi na niya napigilan ang sarili. Napahugulgol na siya na ikinagulat naman ni Lolo Dugong. Bakit ka naiiyak ka pa? Naawa ka ba sa aswang na yon? Huwag kang maawa sa kanya dahil kung hahayaan lang siyang mabuhay, baka may iba pang madamay. Baka sa makalawa, ako mabiktima o ikaw o ang iba pang taga-baryo. Kaya hindi mo dapat iyakan ang halimaw na yon. Maniwala kayo sa sinasabi ko, Lolo. Wala pong kasalanan si Mambong. Hindi siya yung aswang na pumapatay. Matagal na siyang nakatira dito sa baryo pero wala naman po siyang ginagawang masama sa lahat, hindi ba? Hindi mo alam ang isip ng mga aswang, Inday. Delikado sila. Kaya kung ano man ang binabalak mo, huwag mo nang ituloy. Maghihintay tayo hanggang mag-6:00 ng gabi. Nagkulong na lang ng kwarto ang dalaga at doon iniyak ang lahat hanggang sa makaidlip na nga siya. Maya-maya pa, pasado 5:30 ng hapon ay nagising siya matapos makarinig ng tunog ng mga bato sa bintana. Dali-dali siyang sumilip doon. Ganun na lang ang gulat niya nang makita si Yime at Paulo. Anong ginagawa niyo rito? Baka makita kayo ni Lolo. Yari tayong lahat kung magkataon. Nakita namin lumabas si Lolo Dugong. Kaya tara na, magpunta tayo sa tanggapan habang abala pa ang lahat. Anong sinasabi niyo? Ano pa ba sa tingin mo? Di ba, ganito naman ang mga hiling mong gawin? Ang usisay ng katotohanan? Kaya magmadali ka na para mapunta na natin si Mambong. Wala na nga silang inaksayang oras. Pumuslit ang magkakaibigan at sinamantala nila ang pagkakataon habang abala pa ang mga tao sa tanggapan ng baryo. Nagpunta sila sa pinakalikuran at hinanap ang maliit na bintana sa pinagkukulungan ni Mambong. Nakita nga kagad nila ang hinahanap pero nakaramdam na naman sila ng awa matapos masipat ang bugbog saradong Ginoo. Mambong? Mambong? Gumising po kayo! Marahang nagdilat na mga mata ang nanghihinang Ginoo
at nang magtapat na ang kanilang mga mata ay saka napabuntong hininga si Inday. Pasensya na po kayo. Kung nandahil sa amin kaya kayo hinuli ng mga tao. Nandito po kami para pakawalan kayo. Wala nang saysay pa. Kung pakakawalan niyo ako, masama na rin naman ang tingin ng tao sa akin. Bukod doon, nangihina na ako. Malapit na akong mamatay. Hindi po kami papayag. Ililigtas namin kayo at tutulungan niyo po ang baryo laban sa taong bayawak. Huwag niyo ngayaang kumahol ang mga aso dahil yun ang hudyat ng mga abwak. Isara niyo rin ang yungib bago pa makakyat ang iba na nasa pinakailalim. Hindi na nakasagot pa si Inday dahil nakarinig na sila ng mga yabag ng tao. Maya-maya pa nga ay pumasok na ang kapitan at ilan pang opisyal. Nagtago ang magkakaibigan sa gilid para hindi sila masipa. Kaya't dinig na dinig nila kung paano pa lupugin ng mga nasa silid ang walang kalaban-laban na Ginoo. Matapos magtawanan ay binuhat na nga siya at inilabas ng silid. Malungkot naman na nagtinginan sina Inday, Yimi at Paulo dahil wala rin silang nagawa sa huli. Paano? Nahuli na tayo ng dating. Susunugin na nila si Mambong. Anong gagawin natin, Yimi, Paulo? Hindi ko na rin alam. Pasensya na kayo at parang wala naman akong naitulong. Napayak naman si Yimi at napayakap na lang kay Inday. Kaya ganun na rin ang ginawa ni Paulo. Maya-maya pa, pagkagat ng dilim ay isa-isa na ngang nagdatingan ng mga mamamayan ng baryo sa plaza. Nagpunta na rin doon ng tatlong magkakaibigan. Tumayo lang sila sa bandang kanan habang itinatali na si Mambong sa nakaposting kahoy. Malungkot na pinagmasdan ni Inday ang kaawa-awang Ginoo hanggang sa hindi niya namalayang napapaluha na pala siya. Pinunasan niya yon pero hindi pa rin tumitigil ang pagpatak ng luha. Hanggang sa makarinig siya ng boses sa kanyang isipan. Huwag kang umiyak. Hindi mo kailangan iyakan ng isang katulad ko. Kapag nakita ka ng mga tao na umiiyak baka pati ikaw, madamay. Pagdidiskitahan kanila, Ineng. Ha? Mambong, nakakausap mo ako sa isip? Paano? Maiwaga mga aswang, Ineng. Bukod sa pangit na anyo, may iba't ibang kakayahan din ng bawat isa. Depende sa ipinagkakalob sa kanila. Kung nakakaya niyo po akong kausapin sa isip, bakit hindi niyo po gawin yan sa mga taong narito? Iligtas niyo po ang sarili niyo. Ipakita niyo rin sa kanila ang ipinakita niyo sa akin nung gabing yon para maliwanagan sila. Hindi lahat ay may kakayahan at abilidad ng pagtanggap katulad mo, Ineng. Basta sundin mo na lang ang mga sinasabi ko kanina. Huwag niyong hayaang kumahol ang mga aso dahil yun ang hudyat ng mga abwak. Isara niyo rin ang yungib bago pa makakyat ang iba na nasa pinakailalim. Kapag hindi natakpan ng kuweba, mga nganib ang lahat ng taga-baryo. Nawala na ang kanilang komunikasyon nang hampasin ng kapitan ng 2x2 ang hita ni Mambong. Hindi na nakagawang umiyak ng malakas ang Ginoo dahil nanghihina na talaga siya. Maya-maya pa ay nagsalita na nga ang punong baryo at ipinaalam sa lahat na pupuksain ang sinumang mag-aasik ng lagim sa buong baryo. Kasabay noon ay sinabuyan na ng gaas ang iba't ibang parte ng pwesto ni Mambong. Nagsindi na rin ng sulo ang kapitan habang patuloy sa pagtatalumpati. Nang maghiyawan ng mga tao na sunugin ng aswang, ay hinagis na nga ng Ginoo ang sulo sa mga tuyong kahoy. Kasabay ng pagliyab ng kahoy ay isang nakakakilabot na alulong ng aso ang kanilang narinig mula sa hindi kalayuan. Biglang nag-alala si Inday. Naalala niya ang sinabi ni Mambong kaya kaagad niyang ginalang tingin sa paligid. Sa hindi mawaring kadahilanan ay tila nakaramdam siya ng nagbabadyang panganib. Pero walang pakialam ang mga tao dahil natutuwa silang pinagmamasdan si Mambong na unti-unting natutupok ng apoy. Yimi, Paulo, magmadali kayo. Umalis na tayo rito dahil delikado ng lugar na ito. Paparating na ang mga abwak.
Paparating na ang mga abwak? Yun yung aswang na nasa yungib. Hindi na natapos halos ng mistisang dalaga ang pagsasalita dahil nakarinig na sila ng malalakas na ungol ng kung anong halimaw mula sa kung saan. Natigilan din ang mga tao at nagmasid sa paligid hanggang sa may isang taong bayawak ang tumalon mula sa kung saan at dinamba ang isang tanod. Nang makita nilang lahat yon ay bigla nang nagkagulo. Nagtakbuhan ang mga tao pero may isa pang sumulpot at nanalakay ng mga inosente. Nagulat naman si Lolo Dugong at Tiyang Pusit na inalala kagad ang kanilang mga alagang dalaga. Nang makita na matandang lalaki ang kanyang apo, ay patakbo siyang lumapit dito sa gitna ng kaguluhan. Apa! Apa! Pumunta ka rito! Dahil sa sigawan ng iba ay hindi rin sila nagkarinigan. Nagtakbuhan pa lalo ang mga tao nang sumulpot ang pangatlong abwak. Sinamantala din naman ni Inday at Paulo ang pagkakataon. Nilapitan nila si Mangbong at pilit na mabilisan tong kinalagan. Sa kabutihang palad, ay napakawalan nila ang Ginoo kahit medyo nasunog na ang parte ng hita nun. Mangbong, pakiusap. Tulungan niyo po kami. Sinasalakay na po ang mga taga-baryo ng mga abwak. Mas gumulo pa ang paligid dahil nagkanya-kanya ng takbuhan ng mga tao. At nang sasalakay na si Lolo Dugong ng isang abwak, ay niligtas naman siya ni Mangbong na nagpalit na bilang isang malapaniking aswang. Kahit nanghihina ay nakipagpambuno ang Ginoo, hanggang sa malupog niya ng husto ang abwak. Ginilitan niya yun ng leeg at saka hinagi sa apoy. Nagulat si Lolo Dugong sa nasaksihan, lalo na nang makita niya ang apo na nakikipag-usap sa malapaniking aswang. Lumayo ka sa aswang na yan, Apa! Lolo, hindi po siya masamang aswang. Siya si Mangbong na nagligtas sa inyo. Hindi na nakaimik ang matandang lalaki. Hinatak na lamang niya ang apo palayo sa kaguluhan. At mula sa isang sulok ay nagtago sila habang pinagmamasdan ng mga nangyayari. Doon ay nakita ni Inday si Jimmy na umiiyak sa isang sulok. Tatawagin niya sana matalik na kaibigan pero bigla na lang yung sinakmal sa lieg ng abwak. Jimmy! Hindi! Apo, tama na. Patay na siya. Patay na si Yibe. Hindi pwede. Ang beshi ko. Ililigtas ko si Jimmy. Sumugod naman doon si Mangbong na sinakal ng maigpit sa leeg ang abwak. Kaya nabitiwan nito ang katawan ni Jimmy. Humandusay ang katawan ng dalaga sa sahig pero wala na yung buhay. Mas lalong naiyak si Inday dahil sinunggaban pa ng isang abwak ang katawan ng kaawa-awa niyang best friend. Sinalaka yun pareho ni Mangbong at nagkaroon ng pagbubuno sa dalawang abwak. Hanggang sa umaksyon na ang ibang opisyal ng baryo. Sa tulong ng mga nagdadating ang mga pulis, ay magkakasunod nilang pinaputukan ng mga aswang na naglalaban-laban. Nagsumigaw na lang si Inday pero wala siyang nagawa sapagkat matindi ang pagkapit sa kanya ni Lolo Dugong. Itigil niyo yan! Itigil niyo yan! Hindi kaaway si Mangbong! Mamamatay siya! Mamamatay siya! Kahit puno na ng tama ay sinika pa rin ng malapaniking aswang na hindi siya nagpaawat sa pakikipaglaban sa dalawang abwak. Pareho niyang hinatak ang mga iyon at isinama sa natutupok na apoy. Nagpatuloy naman sa pagpapaputok ang mga pulis hanggang sa maubos ang kanilang bala. Isara niyo ang kuweba at pigilan sa pag-alulong ang mga aso. Sila ang tumatawag sa mga buwak. Hindi sila mauubos. Hanggang sa nakabukas ang kuweba. Isara niyo ang kuweba! Dinig na dinig ng mga tao ang paghiyaw ng halimaw habang natutupok ng apoy hanggang sa maging abo. Gawa ng pangyayaring yon ay binalot ng takot at lungkot ang mga taga-baryo. Lalo na si Inday dahil kitang-kita niya kung paano kinawawa ng mga abwak ang matalik niyang kaibigan. Maraming buhay ang nawala dahil sa pagsalakay ng mga abwak, kaya marami ang napanghinaan. At dahil sa kaguluhan na yon,
ay marami ang mga taga-baryo ang natakot at nagpasyang lisanin ng lugar. Naisip din ni Lolo Dugong na umalis subalit nagmatigas na si Inday. Umalis kayo, Lolo, kung gusto nyo. Pero ako, hindi ko iiwan ang lugar na ito. Hindi ko aabandonahin ang mga taga-baryo. Wala nang nagawa ang matandang lalaki kundi sundin ang kagustuhan ng kanyang apo. Sa mga nakalipas pang araw at linggo ay pinagtulungan nga ng mga tao ang pagsasara sa yungib. Siniguro nila na hindi na yun mabubuksan pa upang hindi makakawala ang mga abwak sa kailaliman ng lupa. Magmula na mangyari yon, ay nagsimulang mag-aral si Inday ng mga bagay na makakapuksa sa mga aswang. Ipinangako niya sa sarili na poprotektahan niya ang mga mahal sa buhay at papatayin ang sino mang masasama na magtatangka. Makalipas ang ilang buwan, nang muling magkaroon ng guho sa kanilang baryo ay nagkaroon nga ulit ng uka o yungib. At dahil sa alam na ng mga taga-roon ang gagawin ay wala na silang inaksayang oras. Pinagtulungan na nga nilang isara ang nasabing kuweba bago pa may lumabas na halimaw galing doon. Natuto na sila at simula nga nang mangyari ang insidenteng yon ay madalas nang pinakikinggan ng mga tao ang mga sinasabi ni Inday. Magmula rin kasi ng huling pag-uusap nila ni Mang Bong ay tila nabuksan ang kakayahan niyang patungkol sa mga hindi pangkaraniwang bagay. Mas tumalas ang kanyang pandama at pangitain, kaya mas nilaliman niya ang pag-aaral patungkol sa mga mahihiwagang bagay. Hindi nagtagal ay naging katukatulong niya sina Paulo at Bilino sa paglutas ng mga kababalaghan sa kanilang baryo. Hindi nila pinahintulutan ng anumang gawa ng kasamaan na mamayani. Kaya nakilala sila hindi lang sa buong baryo, kundi sa buong probinsya na rin. Wakas! Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang